Pinoy Love Story Series. Si Zel ay isang babaeng nagtatrabaho sa gobyerno bilang isang pulis. Masaya siya sa kanyang trabaho at bilang may bahay sa kanyang asawa na si Henry. Sa tingin niya nga, ang buhay niya ay perpekto na at tila wala na siyang mahihiling pa. Ngunit hindi niya alam ang lahat ng kasiyahan niyang iyon ay biglang maglalaho nang maibigay sa kanya ang bagong misyon at makilala ang pangalang Jupiter na nagsasabing siya ang tunay nitong asawa at kasal silang dalawa. Labis siyang naguguluhan at naiipit sa pagmamahal ng dalawang lalaki. Malaman kaya niya kung sino ang tunay niyang asawa o maging dahilan lamang ito ng kaguluhan at kabiguan sa kanyang puso. "Good evening, ladies," sigaw ng MC sa baba. Narinig ko ang malalakas nilang hiyawan. Gosh, good evening pa lang yung sinasabi niya. Parang nalaglag na yung panty ko, Zel. Malanding usal lang kapartner ko. Napataas naman ako ng kilay sa kanya. Umamin ka. Kaya ka lang ba pumayag sa misyon na ito dahil nanguna na naman ang malandi mong hormone? Seryosong saad ko at masayang tumango sa akin habang titig na titig sa MC nasa baba. Sayang ang opportunity, besh. Sabi nga nila kapag palay na ang lumapit, tukain mo na kaagad. Huwag ka nang magpakipot. Lalo kang masyarap. Ngising saad nito. Napailing na lang ako at uminom ng wine habang pinagmamasdan ko ang mukha ng MC sa baba. "I'm glad to present to you the Cage of Moon," he said. At nilabas na mga nakamast ang Cage of Moon. Napatayo naman ako. "They already stole it," I said. Naramdaman ko namang hinatak ako pabalik sa upuan ni Aloysa. Lumingon naman ito sa gilid at ngumiti ng alanganin sa mga babae sa tabi namin. "I'm sorry for the disturbance." She was joking. Alanganing saad niya. Tumingin naman ito sa harapan at tinuro ang MC. "Oh, look at him, girls. The MC is stunning. He is hot, right?" Sabi niya. Tumango naman ang mga babae at nagtilian sila nang tumapat sa kanila ang spotlight. Lumingon naman sa akin si Aloysa. "Pwede ba tumigil ka sa kakadrama?" Sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin. "How can I? If that Cage of Moon is the hidden treasure of my family, paano ako magpapakalma?" Pasigaw na bulong ko sa kanya. Kaya umayos ito ng upo at dahan-dahang tumango bago siya muling lumingon sa akin. "Well, to be honest, girl, hindi na ito nakatago na kayamanan. Tingnan mo." Sabi niya habang tinuturo ang kulungan na hinahanap ko. Bumaba ito galing sa itaas. It was a birdcage design with a tupas gemstone and pure silver lining around of it that may cost $5 trillion. Sa ilang taon ko itong hinanap, nandito lang pala at ibebenta na naman sa ibang tao. Sinamaan ko ng tingin ang mga taong nandoon, pati na ang MC. Ang kulungang ito ay nagmula sa Japan. Ito ay simbolo ng kalinisan, kasaganahan, pagkakapit-bisig, sexualidad at kasaganaan. Ayon sa kanilang kultura, sinumang pumasok sa kulungang ito at kinulong ang babae, magiging kanya na ito magpakailanman. Ngumisi siya. "So ladies, can you be my guest and lock you up here and be mine forever?" he sexily asked. Ang mga uto-utong babaeng nagsigawan naman pati ang kasama ko. "I volunteer." Aloysa, sigaw nito. Napahawak na lang ako sa noo ko. It seems like wala ring kwentang kasama ko siya. Mukhang makikipidin ito para lang ikulong sa loob. Maraming kulungan sa bilibid. Gusto mo ikulong pa kita doon? Kahit wag ka nang lumabas. Nanggigigil na usal ko. Sinamaan naman niya ako ng tingin. Tatayo na sana ako nang makarinig ako ng gunshot sa hindi kalayuan. Hindi naman ito halata dahil sumabay lang ito sa hiyawan ng mga babae. Lumingon naman ako sa labas ng bintana dahil may tumalsik doon na ngayon ay tumutulo na. Dong! ADF 80 and GPY 45 retreat. Utos ng informant namin kaya napahawak ako sa arpad. Hinawakan ko si Aloysa sa kamay at hinila siya.
Wait, what? Tinuro ko sa kanya ang tenga niya pero sumenyas lang siya sa akin na wala. Pinanlakihan ko siya ng mata at marahas kong tinagilid ang leeg niya para tingnan ang tenga niya. Where's your earpod? Sabi ko, hinawakan niya naman ang tenga niya. Shit, nawala ko na pala to. Sabi niya, stupid. Sabi ko, hinila ko na siya papunta sa gilid pero lahat nagtayuan ng mga babae na kanina lang nagsisigawan. Sabay-sabay silang nagpalabas ng baril sa amin. Shit, frame up. Saad ko. Napaatras din kami ni Aloysa pero nasanggi ko sa likuran ko ang malamig na bagay na ngayon ay nakatutok na rin sa ulo na namin. Tumahimik ang lugar at halos lahat sila nakatutok sa amin. Hanggang sa marinig namin ang mahinang pagtawa ng lalaki sa harapan. Kaya napalingon ako roon, saktong nagtama ang paningin naming dalawa. Will you go down, my lady? Tanong niya na parang tinatanong niya ako. Kaya blanko akong tumingin sa kanya. No. Saad ko. Ngumisi siya sa akin. Ano ang pipiliin mo? Bababa ka dito ng ligtas at buhay o ipapakarga ko kayo upang patayin kayong dalawa? Mariing sabi niya. Nawala na ang happy-go-lucky aura at napalitan ng istriktong lalaki. Narinig kong nagkasan ng barel ang mga babae roon. Naramdaman kong hinawakan ako ng mahigpit ni Aloysa. Tara na kasi, wag na tayong lumaban kahit makipagmatigasan. Wala na rin tayong magagawa. Saan niya kaya napapikit na lang ako at huminga ng malalim. Okay, bulong ko bago ako tumingin sa mga babaeng nandoon. We will go down. Pagkasabi ko noon, lumihis sila sa daan habang nakatutok pa rin sa amin ang mga baril nila. Na parang isang pagkakamali lang namin, patay na kami. Damn it. Napakatalino rin kasi ng informant namin. Binayaran ko ng malaki. Tatraydo rin din pala kami. Hindi kami makahingi ng tulong sa pulisya dahil hindi ito totoong sakop ng misyon namin. Kaya lang naman ako nandito dahil gusto kong makuha ang Cage of Moon na pagmamay-ari ko naman talaga. Pero mukhang wala ng pag-asa. Nakarating na kami sa harapan ng MC. Hindi ko maitatanggi ang kakisigan nito. Hindi ko kasi siyang nakita masyado sa itaas dahil wala naman sa kanya ang focus ko kundi sa bagay na gusto ko lang makuha. Naramdaman kong humigpit ang hawak sa akin ni Aloysa. Kung wala lang kami sa bingit ng kamatayan, baka nagsisigaw na ito. Napairap na lang ako. Nakita ko namang ngumisi ang lalaki. Sinusuri niya ako ng tingin bago lumawak ang pagkakangiti niya sa akin. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Pervert. Inis kong usal. Na, ang bastos na kahubad. Pero dahil nakadamit ka pa, hindi pa. Pang-aasar niyang usal. Damn you. Usal ko. Brave woman. I like that. It excites me. Saad niya. Aambanan ko na sana siya kaso hinawakan ako ng mahigpit ni Aloysa. Mabilis siyang lumapit sa akin at may kinuha sa bulsa ko. Yung badge ko. Nang makita niya ito, mabilis niyang inangat ito sa harapan ko at ngumisi ng nakakaloko. Little cop is our visitor. How sweet. Komento niya. Alam mo ba kung anong ginagawa namin sa pulisya? Pinapatay. Saad niya. Then, kill us. Saad ko. Oh, what a party pooper. I won't do that. Not now. Isa sa inyo maiiwan at makukulong sa kamay ko at dahan-dahang papatayin. Samantalang ang isa magiging malaya. Now, who will sacrifice? Is it you or you? Turo niya sa aming dalawa. Napahawak naman ako kay Aloysa. She don't deserve this. Pumayag lang naman siya rito para samahan lang ako. I don't want to drag her from my mess. Kaya kung meron man ang dapat magpaiwan, ako iyon. Tumingin ako kay Aloysa. You can go. Saad ko. Pero umiling lang siya sa akin. I can't leave you. Nag-aalala lang saad niya pero lumapit ako sa tenga niya para bumulong. Aloysa, you need to go out and track me down and tell your father that helped me to get out. Naramdaman kong may humila sa akin at napasubsob ako sa dibdib niya. Stop planning. It's worthless. You can go now. Ladies,
Lead her. Sabi nito. Aalis na sana ako para tumingin kay Aloysa pero hinawakan niya ng mahigpit ang ulunan ko at hinawakan ang bewang ko para hindi ako makagalaw sa pagkakayakap niya. Pero narinig ko ang bulong niya sa akin. You're mine, babe. Just mine. Nagpupumiglas ako sa pagkakahawak niya at pinaghahampas ko ang likuran niya. Pero mabilis niya lang hinawakan ang baba ko at hinalikan ako ng mariin. He keeps tasting my lips and trying to open it. Pero mariin kong sinasarado ang labi ko until his goes down to my butt. Sumusubok akong kumilos at itulak siya pero hindi ko magawa dahil sobrang lakas niya. Nagumpisa magpakalat-kalat ang kanyang mga kamay at hinaplos at pinisal ang aking puwet. Kaya wala sa sariling nabuka ko ang labi ko at ginamit niya ang pagkakataon na ito upang siyasatin ang aking bibig at tikman ang aking dila. Ang mga labi niya ay matatamis at masarap. Shit. Simula na akong matunaw. Sinusubukan kong labanan siya ngunit ang aking katawan ay nagtataksil sa akin. Hindi ko namamalaya na sumasagot na ako sa kanyang mainit na halik at nakakalimutan ko na kung saan ako naroroon. Hanggang sa itinulak niya ako sa cage at nilak ako dito tulad ng isang ibon. Ngumiti siya. Damn you. Ano man ang iyong sabihin, it doesn't matter. You're mine and from now on, you come with me. Sabi niya bago siya umalis at saka niya hinila ang buhok ko at hinalikan ako ng mainit, ng mariin. Nagising ako nang may maramdaman akong humahalik sa balikat ko at may mabigat na nakadagan sa akin. Ngunit hindi ko pa rin minumulat ang mga mata ko. Iniipon ko muna ang lakas ko bago ko nilagay ang kamay ko sa dibdib niya. At tinulak siya ng malakas pero napaangat lang siya ng konti. At di man lang naaalis sa pagkakadagan sa akin. Minulat ko ang mata ko at sakto sa mga mata niya. Umalis ka na. Seryosong saad ko pero nginisihan niya lang ako at hinaplos lang niya ang pisngi ko. Iniiwas ko naman ito pero maagap niya rin itong kinuha at pinersang pinaharap sa kanya. Hindi ako sumusunod sa utos ni Numan. Kaya bakit ko naman gagawin yun? Kung nasisiyahan ako sa ibabaw mo. Ngising usal niya. Uminit naman ang ulo ko kung hindi siya madaan sa pakiusap pwes. Baka sa dahas pwede pa. Kaya pinaghahampas ko siya sa dibdib at pinagsasampal sa mukha. Hindi siya umiiwas at nakita kong namumula na ang mukha niya. Pero tiningnan lang ako nito at tinawanan ng malakas. Bago niya pinersang kinuha ang kamay ko at nilagay ito sa ulunan ko. Nanlalaban ako pero parang wala ring kwenta dahil hindi ko na rin magalaw ang mga paa at kamay ko. Nababaliw ka na. Gigil na usal ko. Yes baby, I'm crazy. Crazy for you. Ngising saad niya. Nang bumaba ang mukha niya, mabilis kong tinagilid ang mukha ko kaya imbes na mahalikan niya ako, ay nahalikan niya ang leeg ko. Narinig ko naman ang pagtawa niya. You are mine now, Missy. He whispered. I can feel the wet kisses that he planted to my neck, to my shoulder blades, and lastly to my jaw. Nandidiri ako sa sarili ko. Binababoy niya ako at kahit pulis ako, wala pa rin kwenta ang propesyon ko sa lakas ng taong ito. Kung hindi lang ako padalos-dalos, hindi sana ako malalagay sa ganitong sitwasyon. Naramdaman kong pumatak ang luha ko, habang blanko lang akong nakatingin sa gilid ko. Damn it! Malamig na usal niya. Naramdaman kong tinanggal na niya ang pagkakahawak sa akin bago siya umalis sa pagkakadagan sa akin. Mabilis itong lumayo at pabagsak na lumabas sa pintuan. Mabilis akong napaupo saktong nandoon ang salamin at kitang-kita ko ang refleksyon ko. Nakikita ko ang mga pulang pantal sa leeg ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at nanginginig akong napahawak sa kwintas ko. I'm sorry my love, I'm sorry. Gagawin ko ang lahat para makabalik na ako sa'yo. I'm married and my husband is waiting for me. Henry. Napakuyom ako ng kamao bago tumingin sa labas at hinaplos ang kumot na nakabalabal sa akin. Tatakas ako rito kahit anong mangyari. Usal ko. Sumilip ako sa bintana kung gaano kataas ang dapat kong babain pero sa awa naman ng Diyos, hindi ito masyadong mataas. Dali-dali akong pumunta sa pintuan at nilak ito. Mabilis kong kinuha ang kumot sa higaan at kobre kama.
bago ko ito tinali sa isa't isa at tinali sa paanan ng kama. Nang makita kong ayos na ang lahat, nilaglag ko ang tali sa baba. Huminga ako ng malalim bago tinaas ng konti ang laylayan ng puti kong damit. Walang hiyang lalaking yun. Inis na usal ko. Pati ba naman damit ko pinalitan? Nasa damit ko ang tracking device. At kung pinasundo niya iyon, wala na. Ang kailangan ko na lang ako ang kikilos at magpaplano ng pagtakas. Tumingin ako sa paligid, tinatansya kong may tao ba o wala. Pero sa nakikita ko naman ay wala. Kaya bumaba na ako. Nasa kalagitnaan na, nararamdaman kong may humahatak ng tali galing sa itaas. At nagkakagulo na, kaya mas binilisan ko ang kilos hanggang sa tumalo na ako. Ligtas naman akong nakababa pero pagharap ko, napahinto ako at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nakita ko ang 4 na kalalakihang nakatingin sa akin. Ramdam ko ang panganib sa kanila, kaya napaatras na lang ako. What a nice show! Narinig ko ang mahina nilang pagpalakpak at ang mga ngiting nakakaloko sa akin. They looks like a sexy beast but deep inside, there is a demon hiding. Tatakbo na sana ako palayo pero biglang may tumapik sa leeg ko. Kaya napapikit ako. Inililigtas na naman kita. Kaya wag ka nang tumangkapang tumakas. You don't know what kind of demon lying in this place. Sabi nito. Napahawak ako sa kanyang leeg. Hindi ko alam pero sa bisig niya natagpuan ko ang pansamantalang kaligtasan. Bago ako tuluyang sakupin ng dilim. Ilang linggo matapos akong sumubok tumakas at hanggang ngayon, hindi pa rin ako makalabas. Kinulong niya muli ako sa cage of moon. Para akong ibon dito na naghihintay lang kapag papakainin ako o palalabasin ako para umuwi o maligo. Hinawakan ko ang kulungan ko at tinignan ko ito ng maigi. Ginagamit ang cage of moon sa tradisyon na kasal ng pamilya namin. Kinukulong ang ikakasal rito hanggang matapos ang pagbabasbas ng pare sa kanilang dalawa na sumisimbolo ng pagkakaroon ng matatag na pamilya. At nakakatawa mang isipin pero totoong pinaniniwalaan iyon ng angka namin dahil ni minsan wala pang naghiwalay sa pamilya namin. Kaya gusto ko itong kunin para sa aming dalawa ni Henry dahil magpapakasal kami ulit. Pero sa nakikita ko parang imposible nang mangyari. Napakuyom ako ng kamao. Hinawakan ko ang wallet na kwintas ko. I'll be back, Henry. Bulong ko hanggang sa may narinig akong pagak na tawa. Tumingin naman ako roon at nakita ko si Jupiter na nakatayo doon at baka sa kanyang tingin ang galit at pagkapuot. Kaya napaatras ako sa kinauupuan ko at mabilis tinago ang kwintas ko sa loob ng damit ko. Nakita kong nakasunod ang mata niya roon sa kwintas ko. Ngumisi naman ito sa akin bago siya naglakad papalapit sa akin. Kung umaasa ka pang makakabalik ka sa kanya. Ngayon sinasabi ko sa'yo, umasa ka lang sa wala. Pang-uuyam niyang saad. Kung umasa man ako, wala ka ng pakiron. Matapang na saad ko. Pero nginisihan niya lang ako bago niya hinablot ang balikat ko at ang pagdukot ng kwintas ko. Huwag! Sigaw ko at hinawakan ang kamay niya. Huwag ang kwintas ko. Pagmamakaawang usal ko at blankong tinignan niya lang ako. Bakit? Ano ba sa'yo ang kwintas na to? Saad niya. Kaya napatingin ako rito at tipid na ngumiti. Bigayan ng taong mahal ko. Mahinang usal ko. Napansin kong umaliwalas ang mukha niya hanggang sa naalala ko si Henry. Kaya napangiti ako. Kaya please, huwag mo tong kunin. Eto na lang ang meron ako. At tumingin ako sa mga mata niya. Napagmamay-ari ni Henry. At kasabay noon ang pagbabago ng kislap ng mata niya. Bumalik ang malamig na tingin nito at isang emosyon sa mata niya na hindi ko matanto. At bigla niyang hinila ang kwintas ko at lumayo sa akin. That is mine! Sigaw ko at lumapit ako sa kanya para sana abutin siya pero umiling lang ito sa akin. Akin to. Seryosong saad niya bago siya tumingin sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi ako ang nagbigay nito sa taong mahal ko bago siya mawala sa akin. Bago niya ako tuluyang makalimutan. Malungkot na saad niya sa akin at nakita ko ang pagkinang ng mata niya. At kasabay ng pagtulo ng luha niya ang nagpagulo sa aking isipan.
Ako ang nagsuot sa kanya nito, na nagbabaka sakaling sa kwintas na to maalala niya ako. Pero nagkamali ako. Dahil mukhang kahit kailan, hindi na ako maaalala ng taong mahal ko. Kahit kailan, hindi mo na ako maaalala. Bago siya tuluyang umalis at iniwan muli akong nag-iisa. At noong kinuha niya sa akin ang kwintas, parang may kung anong naputol sa aming dalawa. Naramdaman kong tumulo ang luha sa aking mga mata. Hanggang sa naging sunod-sunod na ito at bumigat ang pakiramdam ko. Bakit ako umiiyak? Sino ba siya? At bakit ako nasasaktan sa taong hindi ko kilala? Napapikit ako ng mariin. Naramdaman kong sumakit ang ulo ko at tila may mga malilinaw na imahe ang pumasok sa isipan ko. Mahal, saan mo gustong magpakasal? Tanong nito. Ngumiti naman akong tumingin sa kanya. Gusto ko sa beach. Ngiting usal ko. Tapos sa gitna nun, gagamitin nyo ang Cage of Moon kahit yun man lang masunod sa tradisyon natin, Mizuki. Seryosong sabi ni Lolo. Tumingin ako roon at tipid na tumango. Naramdaman ko naman ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa akin. Malamlam akong ngumiti sa kanya. Hindi gusto ni Lolo o ng ibang pamilya ko si Jupiter dahil hindi naman ito mayaman katulad ng angkan namin at hindi siya Chinese. Taliwas lahat sa tradisyon ang pagmamahala naming dalawa. Pero kahit ganoon pa man, napaglabanan namin ang pag-ibig namin para sa isa't isa. Bukas na bukas, maayos na ang kasal ninyo, Mizuki. Kaya siguro pwede na siyang umalis. Sabi ni Lolo. Tumango naman ako at tumayo na kaming dalawa dahil ihahatid ko siya sa labas. Ramdam na ramdam ko ang lungkot at pagkabahala niya kaya hinawakan ko ang braso niya at bahagyang hinaplos ito. Lumingon naman siya sa akin at tipid na ngumiti. Nang makarating kami sa labasan, hinawakan ko ang isang kamay niya, samantalang ang isa niyang kamay ay hinahaplos ang mukha ko. Alagaan mo ang sarili mo at ang anak natin, sabi niya. Ngumiting tumango naman ako. Huwag ka nang mag-aalala. Magiging ayos lang kami at magsasama na rin tayong dalawa. Sabi ko, nakita ko namang ngumiti siya. Aalagaan ko kayong dalawa. Mahal kita at si baby, mahal na mahal ko kayo. Naramdaman ko namang dinampian ako ng halik sa noo nito, kaya napangiti ako. Mahal na mahal kita, Jupiter. At niyakap ko siya. Hindi ko maintindihan bakit parang nilulukob ng takot ang sistema ko at parang ayoko na siyang pakawalan. Mizuki, bakit ang tagal mong pumasok? Sigaw ni Lolo. Kaya kahit mabigat sa loob ko, dahan-dahan ko siyang binitiwan at ngumiti ng tipid. Sige na, usal ko. Tumango ito at hinalikan niya muli ako sa noo bago siya tuluyang umalis. Napahawak naman ako sa tiyan ko at marahang hinaplos ito. Hindi pa naman ito masyadong halata pero nararamdaman ko na siya. Baby, kahit anong mangyari, mahal na mahal ko kayong dalawa ng papa mo. Kaya please, kapit lang ha. Matatapos din ang lahat. Magiging masaya na rin tayo. Piping usal ko, pero hindi ko alam sa araw ng kasal ko magaganap ang mga bangungot ng buhay ko. Nasa loob na kami ng Cage of Moon at nasa huling seremonya na kaming dalawa kung saan isasabit na namin ang kwintas na magiging simbolismo ng pag-iisa naming dalawa. Ako si Mizuki Muna Choa ay pinapangako ko sa iyo, Hono Pierre Castillo, na magiging aking asawa. Sa hirap man o ginhawa, sa mayaman man o mahirap, sa kalusugan man o karamdaman, sa pag-ibig at sa pangangalaga. Hanggang sa kamatayan tayo ay magkasama, mahal kita aking Jupiter. Sinabi ko habang inilalagay ko ang kwintas sa kanyang leeg. Ito ay orange moonstone na kwintas, simbolo ng aking tunay na pagmamahal mula sa buwan at pabalik. Ako si Hono Pierre Castillo. Ay naglalakip sa iyo, Mizuki Muna Choa, upang maging aking mahal na asawa, upang magmahal, mag-alaga at ituring kang mahalaga, upang lagi kang kasama sa kalungkutan at kagalakan, sa mabuti at masama, at upang mahalin at pahalagahan ka sa lahat ng oras. Ito ang ipinapangako ko sa iyo mula sa aking puso, sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Mahal din kita, aking magandang buwan. Ngumiti ako. Mizuki Muna ay kombinasyon ng mga pangalan ng Chinese at Japanese para sa buwan.
Ako ang magiging buwan niya magpakailanman na magbibigay liwanag sa kanya ang pinakamadilim na araw. Inilagay niya ang kwenta sa aking lieg. Ang disenyo nito ay isang bala na may orange dust sa loob na sumisimbolo na ako ay bahagi na niya. Hinalikan niya ang aking noo. Nangangahulugan na tapos na ang seremonya. Ngumiti ako ng matamis. I love you. I mouthed. Nakita ko naman ang pagngiti niya. Mahal rin kita. Bulong niya, ngumiti ako. Narinig ko namang bumukas na ang cage, means kailangan ko nang lumabas. Nakita ko si Lolo na nakangiti sa akin at bahagyang nakalahad ang kamay niya kaya kinuha ko ito. Lolo, thank you. Mahinang saad ko. Bakit naman? Kasi kahit alam kong labag sa kalooban mo ang kasal naming dalawa, binigay mo pa rin to sa akin at sobrang saya ko, Lolo. Kaya maraming salamat. Ngiting usal ko at tinignan ko siya sa mata at nakita ko ang pagkakaroon ng alinlangan niya. I'm sorry, Apo. Malungkot na saad niya. Bakit, Lo? Hanggang sa narinig ko ang may isang putok ng baril. Nakita ko si Jupiter na pinapaulanan ng bala habang nasa loob pa siya ng cage of moon. Tatakbo sana ako papalapit sa kanya kaso may mahigpit na humawak sa mga braso ko. Bitawan niyo ako! Sigaw ko at tumingin kay Jupiter na nababalutan na ng dugo ang puti niyang damit. Jupiter! Ihinto niyo yan! Parang awan niyo na! Sigaw ko pero parang wala silang naririnig. Kaya tumingin ako kay Lolo. Lolo, parang awa mo na. Pahihintuin niyo iyon. Tumutulo na ang mga luha ko habang nakatingin sa kanya. Pero umiling lang ito sa akin. Kaya namuo ang galit sa puso ko at mabilis kong sinipa ang mga taong humawak sa akin. Nabitawan naman nila ako. Kaya mabilis akong tumakbo papunta kay Jupiter. Pero biglang sumakit ang puson ko. Nakita kong may umagos na dugo sa paanan ko. Ang anak ko. Tulong! Ang anak ko! Mahinang usal ko. Napaupo naman ako habang sapo-sapo ang tiyan. Ang mag-ama ko, tumingin ako kay Jupiter habang nakatingin ito sa akin. Jupiter, bulong ko sa kanya. I love you. He mouthed at nakita ko unti-unti na niyang pinipikit ang mga mata niya. Dalawang taong mahalaga ang nawala sa akin. Jupiter, I love you, baby. I'm sorry, Jupiter. Bago ako tuluyang mawala ng malay. Tulala lang ako nakatingin sa labas ng bintana, inaalala ang mga masasakit na alaala sa buhay ko na akala ko natakasan ko na, pero ang hindi ko alam nasa bahagi lang pala ito ng utak ko na matagal ko nang tinago. Hindi ko alam sa 2 linggong pamamalagi ko rito. Dito ko rin pala maalala ang lahat ng sakit at bangungot. Tiningnan ko ang kulungan ko. Cage of Moon is a sweet dream. Not until those painful scenes happened and become a real-life nightmare. Pinunasan ko ang luhang tumutulo sa aking mukha. Narinig kong bumukas ang pintuan at may isang lalaking pumasok sa kwarto ko. Kulay abo ang mata niya samantalang ang kabila ay may eye patch. Nakita kong kinuha niya ang isang upuan bago siya umupo sa harap ko. I'm Mercury. Malamig na usal niya. Tiningnan ko lang siya. Do you remember me? Saad niya. Tumango naman ako. Siya ang doktor ko noong nagkaroon ako ng mental breakdown. Siya ang tumulong sa akin para makakap-up ako sa sakit ko pero isa rin siya sa mga taong nanloko sa akin. Pinaniwala nila ako na si Henry ang asawa ko. It seems like you remember everything. Saad niya bago siya pasandal na umupo. Yeah, every little foolish things that you and my family made. Pang-uuyam na saad ko. Pero tinawanan niya lang ako. Those foolish things save you and your husband's life. At huwag mo akong itulad sa pamilya mo na kayang pumatay para sa karangyaan. Dapat nga magpasalamat ka sa akin at sa totoong pamilya ni Jupiter. Dahil sa kanila buhay ka. Saad niya. Meron kang post-traumatic disorder at depression. Ang iyong utak ay ganap na nag-shutdown at nakdulot ng 5 taong koma. Samantala ang iyong asawa ay nakatamo ng 15 tama ng bala sa kanyang mga tadyang, hita at balikat. At swerteng nakaligtas matapos ang 3 taong gamutan. Pagkatapos nun, siya ang nag-alaga sa'yo.
Nagbigay pa nga siya sa'yo ng kopya ng glass bullet para maalala mo siya kapag magising ka. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Ang iyong utak ay gumawa ng mekanismo ng pagtatanggol na maaaring magdulot sa iyo ng kakulangan sa pag-aalala sa mga bagay na makakasakit sa iyo. Kabilang sa paglimot mo ay ang hindi pagkilala sa kanya. Paliwanag niya. Naiintindihan ko na nagdanas kayo ng parehong paghihirap. Pero mas malaking sakripisyo ang ginawa ni Jupiter. Pinili niya na magmasid mula sa malayo at umaasa na balang araw ay maalala mo siya. Pero hindi fair ang buhay dahil ni minsan hindi mo siya naaalala. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. So please, do me a favor. This time makes him happy. Sabi niya pero napatawa na lang ako ng pagak bago ko tinuro sa labas ng bintana. Hindi, parang huli na ang lahat. If he's no longer mine. Malamlam ng ngiting usal ko habang nakatingin sa dalawang taong kanina pang nagtatawanan. 8 taon na ang nakalipas. Lahat na nagbago kahit ang pagmamahal niya sa akin. Bulong niya, kung ang lahat ay nagbago, bakit nandito ka pa? Kung hindi ka niya mahal, bakit ka pa niya kukunin? Tumingin ako sa kanya at may kinuha siya sa bulsa niya. At inabot niya ito sa akin. Isang invitation card na gaganapin bukas. Diba gusto mong malaman kung mahal ka niya? Then be there and be my date. Sabi nito, bago ako tumingin sa labas at huminga ng malalim. Okay. Ito na ang araw ng event nila. Nasa glass room kami. Kita ang nangyayari sa ibaba pero nagkaibang hindi nila kami nakikita. Ang sabi nila ito raw ang pinakamalaking bidding na mangyayari. Napakuyom ako. Hindi ko rin maitatanggi na magalit dahil puro masasamang tao ang nandito. Hey, stop looking like that. Sabi nito. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Bakit naman? Wala namang mali sa tingin ko. Saad ko. You're looking them. Like we are a bunch of demons and evil? Sabi nito. Bakit? Hindi nga ba? Nakita ko namang nagulat siya sa sinabi ko. Tinatawag mong demonyo ang taong tumulong sa iyong mabuhay ka. Grabe, nakaka-hurt ka. Umiling na saad niya sa akin at itinuro niya ang mga tao doon. Lahat ng tao dito ay may 2 katauhan. Isa ang pagiging respetado sa labas ng mundo. At ang pangalawa, ang maging halimaw sa mata ng pulis para makatulong sa iba. Lahat ng ninakaw namin galing yun sa mga kurakot na opisyales at ibinabalik lang namin sa mahihirap. Oo, nagmumukhang kalaban kami ng batas. Pero masisisi mo ba kami kung ito lang ang tanging paraan para maibalik sa mahihirap ang para sa kanila? Ang hustisya at batas ay kailanman hindi magiging patas sa bansa natin, Mizuki. Sabi niya at tiningnan niya ako. At hindi kita masisisi kung makita mo kaming kaaway mo. Dahil isang panig lang ang nakikita mo. Pero ngayon alam mo na, sana isipin mo na lang para kaming si Batman. Moving like a shadow and become enemy of everyone. But little did they know, we are the good one. Oha, pang Batman yan. Ngiting saad niya. Natawa naman ako at tinignan ko naman ang mukha niya. Siya ay gwapo, makikita mo ang nakakapawing tingkad na aura sa paligid niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamlam at malabo. Iniisip ko kung ano ang kwento sa likod ng kanyang nakakatuwang at malungkot na mga mata. Hey, stop that! Iisipin ko baka gusto mo ko. Ngising usal niya kaya napailing ako. Thank you. Saad ko. It's been 8 years before I finally uttered that word. He smiled. You're welcome, but remember, this is your last day. Mamaya darating ang mga pulis sa oras na matapos ang party para kunin ka. Kung nakikita mong hindi ka niya mahal, iwanan mo na siya at bumalik ka sa iyong tunay na buhay nang hindi siya kasama. Kung nakikita mong mahal ka niya, manatili ka. Sabi niya, napangiti naman ako. I thought, you will force me to stay here. Sabi ko, pwede ko namang gawin yan, but I want to see you and Jupiter happy. Ayokong maulit na naman ang nangyari noon. Ayokong sa pamimilit ko may masaktan na naman.
Malungkot na himig niya pero bigla siyang ngumiti sa akin. This is a democratic country. You can choose freely. Kaya piliin mo ang makakapagpasaya sa'yo, Mizuki. Masayang sabi nito kaya napatawa na lamang ako. I will. Saad ko. Bumaba na kami, nagsisimula na ang kasiyahan, tapos na ang bidding. Tiningnan ko ang malaking bulwagan na pwedeng sumayaw ang lahat. Ang daming babae roon na sobra ang slits at halos lumuwa na ang dibdib. At halos lahat ng lalaki doon na lang nakatingin. Well, men are men. Napailing na lang ako. Hanggang sa napadako ang tingin ko sa isang sulok doon. Nakaupo lang doon si Jupiter at iba't ibang babae ang nakapalibot sa kanya. Napangiti na lang ako. Jupiter is a giant planet with a heavy gravitational field that he can get all the asteroid that will hit the planet Earth. Etong planeta na ito ay tinatawag na garbage collector, planet protector, o ang pinakatamang sabihin ay flirty protector dahil na rin sa asteroid na pumapalibot sa kanya na ngayon ay naging buwan na. Sabi niya, narinig ko namang tumawa sa Mercury sa gilid ko. Yes, he is. Pero nakita ko itong matamang nakatingin kay Jupiter habang nakaturo ang mga kamay niya na parang nagbibilang. 78 woman? Kunot noon naman akong tumingin sa kanya. 78 what? I asked. He chuckled. Did you know that planet Jupiter has 79 moons? Pero bilangin mo sila 78 lang ang nandyan sa tabi niya. Iniisip ko na saan kaya ang huling buwan. Tanong nito. Maybe beside me? Sabi niya kaya natawa na lang ako. Napatigil lang ito noong narinig ko ang mahina at banayad na tugtog at nilahad niya ang kamay sa akin. Tinanggap ko naman ito at naglakad kami sa gitna ng dance floor. Swerte ako dahil nanakaw kang isang pinakamaganda na buwan na meron siya. Bulong nito. Marahan ko namang tinapek ang balikat niya at nagsimula na kaming sumayaw. Nakita ko ang ibang kalalakihan at kababaihan na patingin sa gawin naming dalawa. I'm wearing a backless white silky gown kaya kumapit ito sa aking balingkinitang katawan. While Mercury, wearing gray suit, looks good to him. Kung nakakamatay lang ang tingin, baka ngayon pa lang ay nakaburol na ako. Rinig kong usal niya. Can you count, Mizuki? Nagtatakang tingin ko pero tumango na lang ako bilang sagot. 1, 2, 3. Biglang namatay ang ilaw at may humablot sa braso ko. Mabilis akong hinila nito papunta sa isang lugar at tinulak ako sa isang pader at hinalikan ako ng mariin. Tinutulak ko naman siya. Stop fighting. Bago niya ako muling hinalikan at niyakap ang bewang ko. Jupiter. Napangiti naman ako. Bago ko sinagot ang halik niya at nilagay ang kamay ko sa pisngi niya. At marahang hinaplos ito. Naramdaman ko namang naging banayad at magaan na ang halik niya bago siya lumayo sa akin. Nakita kong bumalik na ang liwanag sa lugar. Mizuki. Bulong niya habang nakadikit ang noo namin sa isa't isa. Napapikit naman ako. I missed you, Jupiter. Saad ko. I missed my moon. Mahinang saad niya. Bago niya sinuksok ang mukha niya sa balikat ko, naramdaman ko ang pagtulo ng luha niya. Akala ko ay hindi na muli kita mayayakap. Akala ko ay hindi ka na makakabalik sa akin. Bulong nito. Hinaplos ko naman ang likod niya. Nandito ako. Nandito ang buwan mo. I'm sorry for not saving you and our baby. He said. It's okay. It's not your fault. Narinig ko ang pagputok ng barel sa baba. Narinig ko na ang pagkakagulo roon samantalang nakita ko si Aloysa na nakatutok ang barel sa likod ni Jupiter. Kaya mabilis akong sumigaw. Put down your gun, Aloysa. Sigaw ko. I'm okay. I said. Nakita ko namang natauhan siya at nilagay sa gilid nito ang barel. Then, come with me now. We are here to save you. We can go home. Sabi niya habang nakalahad ang kamay niya sa akin. Naramdaman ko naman ang paghigpit ng yakap ni Jupiter sa akin. Kaya napangiti ako. Totoo ang sinabi ni Mercury kanina at kailangan ko na ang mamili sa dalawa. Hindi ako makakasama sa iyo. Sabi ko, bakit? They are enemy. Sabi nito, but I love him.
Siya ang tunay kong asawa, Aloysa. At gusto kong mabuhay kasama ang taong mahal ko na hinadlangan noon. Kaya please, let me stay. Sabi ko. Tinignan naman niya ako ng mabuti at nang makita niya sa mga mata ko ang kasiyahan, tumango naman ito. Okay. Sasabihin ko sa kanila na hindi kita nakita. I know what you've been through those past years, so I want to see you happy, Mizuki. Goodbye, Captain Mizuki. Goodbye, SP1 Aloysa. Until we see each other again. I said. Hey, Mr. Whoever you are. Aba, bitaw-bitaw rin sa kaibigan ko, baka hindi na yan makahinga. He chuckled. Kinindatan naman ako nito at nakangiting tumango bago siya muling nakitang tumalon sa veranda. Inangat naman ni Jupiter ang mukha niya at nakita ko ang pagngiti niya. Pinili mo ko? Oo, pinili kita. Sabi ko, I love you, Mizuki. Bubuo tayo ng pamilya. We will continue our life together. Tumango naman ako. Yes, we will. Kahit na maraming babaeng nakapalibot sa akin, I will never love them as much as I love you. Ikaw lang ang babaeng gugustuhin kong makasama sa buong buhay ko. You are the first and last moon that I want. I love you, Mizuki, my beautiful moon. Sabi nito at hinalikan ako sa noo. Kaya naman ay napangiti ako. I love you to Jupiter, my lovely protector. Bulong ko.